Good day, BFP applicants. Welcome back to my YouTube channel. Today, I'll share with you practical tips to help you prepare and pass the BEP online examination. Mga dapat mong gawin at mga dapat mong iwasan during the BEP online examination. Stay until the end para malaman mo kung ano nga ba yung mga dapat at hindi dapat gawin. By the way, kung bago ka pa lang napadpad sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share my videos para lagi po kayong ma-update sa ating mga susunod na uploads. So ayan guys, for today's video, ay magbibigay po tayo ng mga tips, mga example na mga questions, at ano yung dapat mong iwasan during the digital examination ng Bureau of Fire Protection para hindi po tayo bumagsak. Okay? So ayan guys, share ko po sa inyo yung mga sample questions regarding po sa digital examination sa BFP. So mag-review po tayo ng mga current events, then basic sa mathematics, English and Philippine Constitution, and of course general information about fire prevention, fire suppression, firefighting, fire investigation, fire equipment, fire apparatus, fire tools, regarding the science of fire, triangle of fire, classes of fires, and about the fire extinguishers, history, fire code, and laws regarding Bureau of Fire Protection. So ayan guys, mag-share po tayo ng mga example questions regarding sa examination. So of course, multiple choice pa rin po yung examination. Dito po guys, who is considered the father of the Philippine Revolution? So letter B yung answer natin dyan, Andres Bonifacio. Kung meron po tayong mga hindi po alam na mga tanong questions, wag po tayong mag-stick dyan. Next po natin, punta po tayo sa ibang questions, then balikan na lang po natin yung mga tanong na nahirapan tayo. Wag po nating ubusin yung oras sa isang tanong lang. Okay? Next, ano po yung gagawin natin kung yung ating damit ay nasusunog? So the correct answer dyan is letter E, stop, drop, and roll. So mapansin po ninyo, mayroon po nakalagay dyan na warning, 2 warnings. So explain ko po yan sa inyo sa last part kung bakit mayroong 2 warnings, at kapag nagkaroon pa ulit ako ng violations ay failed na ako sa examination. So mamaya sa last part explain ko sa inyo kung bakit nagaganyan. Okay? Next, under which department does the BFP operate? So the answer dyan is the DILG, or Department of Interior and Local Government. Ang tanong mo ay kung 1 to 50 lang ba items yung exam. Ang sagot po ay hindi. Yan po ay example lang, dry run lang na ginawa. Next, what is the main duty of the Bureau of Fire Protection? So wala nang patumpik-tumpik pa, letter C, fire prevention and suppression. So ayan, tandaan nyo lang po yan. Next po, what emergency hotline number is commonly used in the Philippines? So letter D, 911. So 911 po yung gamit natin na emergency hotline dito po sa Pilipinas. Alright, tandaan po ninyo yan. Iba pong pagpipilian ay nilagyan ko po ng mga takip o blank para po nakafocus lang po tayo sa sagot. Okay? Okay, next tayo. What is the Philippine flag's color symbol for bravery? So of course, color red po yan. So yung mga tanong po, hindi naman siya ganun kakomplikado, kahirap. Mga basic lang po yan. Kaya kayang-kaya mo yan. Taasan mo yung score mo para mas malaki yung chance mo na makasali ka sa next stage ng recruitment. Dapat target mo yung 95 to 100 scores. Next po, what should be used to extinguish electrical fires? So of course, dyan tayo sa class C extinguishers. Okay? So
So tandaan po natin kapag electrical fires yung involved sa nasusunog, dapat yung gamit nating pang extinguish ay class C extinguishers. Okay, tandaan po natin yan. Okay guys, next po tayo, what does PPE stands for? So ayan, personal protective equipment. So nilagyan ko na po ng mga takip yung iba na mga pagpipilian para hindi na po tayo mag-focus doon sa mali. Dito po tayo kagad sa tama po yung ating makikitang sagot. Okay, para hindi na po tayo magtagal. So yan po. Next po, what color is commonly associated with fire trucks? So ayan, napakadaling tanong. Of course, kulay red. Next, what is the primary purpose of the fire drills? Of course, preparedness and safety. So, kayang-kaya po natin makakuha ng matataas na score. Basta remind ko sa inyo, sundin nyo lang yung mga rules, yung instructions, at sure ako na mapapasa ninyo itong okay. So ayan guys, magbibigay po tayo ng tips na wag mo pong gagawin during the digital examination. So ito po, bago po mag-start or kapag nag-start na po yung exam, ay wag mo pong ibabak, i-home or i-minimize ang iyong screen, or wag ka pong magte-take ng screenshot during examination. Bakit? Dahil bawal po iyon. Kapag ginawa mo po iyon, ay mapifail ka po sa iyong online examination. Okay? So, ayan guys, yung online examination ay talaga pong magiging mas madali lang po iyon kung gagamit tayo ng ibang cellphone or kung gagamitan natin ng Chrome, ng Google para kumuha ng answer, ng sagot. For example, sa panahon ngayon, pwede natin yan ng screenshot at punta tayo sa Gemini, sa Google, ChatGPT para hingin yung answer. Pero yun po ay hindi po pwede. Kasi pag ginawa mo yon during online examination ay ikaw ay mapifailed sa online examination. Meron lang po kayong 3 attempts or 2 warnings na huwag kang mag-screenshot, hindi mo pwedeng i-minimize, i-home, i-back ang iyong cellphone during ng examination. So ayun, then of course bawal din yan kung meron tayong 2 cellphone, kasi nga kung 2 yung cellphone natin, mas madali rin yung magiging pagkuha natin ng sagot, especially kung hindi natin alam yung tanong. So magiging advantage sa inyo. So kaya nga po mayroong mga center, examination center na kung saan doon kayo mag-exam. Of course, bawal doon yung mga extra cellphone. And of course, during examination, make sure na meron kayong malakas yung inyong internet connection. Mag-provide na kayo ng extra data, mag-load na kayo ng extra internet sa inyong cellphone para tuloy-tuloy po, walang magiging problema. Ang inyong cellphone po during examination ay dapat yan ay hindi palubat. So during examination, gabi pa lang i-full charge mo na yan para pagpunta mo ng examination center ay hindi ka mamumroblema na malubat ang iyong cellphone. Okay, take note of that. Internet, mag-load ka ng extra. Then yung cellphone mo, make sure magdala ka ng power bank para in case malubat man or di kaya i-charge mo, dapat pagpunta mo naka full charge na yan. Okay? So ayan, wag na po tayong magdala ng maraming 2 to 3 cellphones kasi hindi po natin yan magagamit, hindi po natin yan mapapakinabangan during online examination sa qualifying exam. Okay? Hindi rin po tayo makaka-take ng screenshot
or i-minimize natin yung ating cellphone para pumunta sa ibang application gaya ng Chrome, ng Google para maghanap ng sagot. Wag na wag mo pong gagawin iyon. Okay, ulitin ko, friendly advice para tuloy-tuloy po ang iyong pag-usad hanggang sa ikaw ay makatik out at hindi ka ma-failed sa online examination. Okay? Kung hindi mo alam ang sagot, proceed ka muna sa next na tanong, din balikan mo na lang yon at pumili ka doon. Kung by the way, ABC pa rin po yung ang pagpipilian. So kung hindi mo alam, pili ka lang doon sa pinakamalapit. Pero wag kang ma-focus doon sa tanong na hindi mo alam na maubos yung oras mo doon. Proceed ka sa ibang questions, okay? Ating topic ngayon ay nais ko lang pong i-share sa inyo yung mga nakaraang mga pangyayari. Okay? So ngayon po, yung pag-apply sa Bureau of Fire Protection ay mas madali. So ano ba yung masasabi nyo? Mas okay ba yung online application or yung walk-in application? Kasi nung time po namin, nung pag-apply namin is talagang, for example sa akin is malayo yung province ko sa regional office, ay talagang magastos. Okay? Kasi pagpasa ng mga initial requirements, documentary requirements, is pupunta kami sa region. Kahit malayo yung province mo, kailangan pumunta sa region. So unlike ngayon, kung saan ka mang lupalop na provinces, hindi mo na kailangan pumunta sa inyong original office para mag-report, mag-submit ng mga documentary requirements. Kailangan mo lang pumunta sa inyong pinaka-nearest fire station para kumuha ng BMI certification at ipacheck ang inyong mga documentary requirements kung okay na, especially sa PDS. Then pwede na tayo mag-proceed sa online application. So laki po ng in-improve sa pag-a-apply sa Bureau of Fire Protection. Okay? Mas less yung gastos, mas less yung hassle, mas makakasave tayo, mas yung pagod natin ay hindi masyadong ganoon compared sa mga nakaraang mga quota aplikante. Okay? Hindi mo na kailangan maghanap ng matutulugan, ng boarding house. Okay? During magpunta ka sa regional office para mag-submit ng mga documentary o kailangan mo mag-report. So ngayon, online na po. Okay? Qualifying written examination ay gagawin na rin pong online. Noon po ay hindi po. So ngayon, ano po ang inyong masasabi, ang inyong mako-comment about sa ganitong process ng application? Okay?